medyo nag-alangan po tayo dito dahil nga po dun sa may pangalawang paglagay po natin ng nitong mga spokes, nabitin po tayo. So yun, what's up sa inyo mga kalodi cakes. Bali, ito na po yung part 2 o last part ng video natin na last in-upload ko po na nilacing po natin tong o binuo po natin tong rim set na to. Ang ginamit po natin ditong spokes ay 245mm para po dito sa 26er na rim. Medyo nag-alangan po tayo dito dahil nga po dun sa may pangalawang paglagay po natin ng nitong mga spokes, nabitin po tayo ng konting-kunti lang naman. Kaya ang ginawa po natin, nagluwag po tayo ng mga nipple para may pasok po natin yung ibang mga rayos. Yan, kung mapansin nyo mga idol, ayan po. Ayan yung mga maluluwag na thread. Yan, bali may nakalabas pa pong thread. Yan, mga nakalabas na po yung thread. Niluwagan po natin dahil nga po hindi umaabot yung mga rayos dito sa rim. Bali nabitin po siya. Ngayon mga idol, sabi ko nga po dun sa last part po na video, i-align po natin to para ma-sure natin na yung 245mm na rayos ay swak na swak o pwede natin gamitin dito para sa 26er na rim. Yan. Bali mga idol, medyo maluwag pa naman siya. Yan, maluwag pa naman siya. Kaya siguro naman magagamit natin ito o magkakaig itong 245mm para dito sa 26er na rim na to. So yun mga idol, wag na po natin patagalin. I-aalay na po natin to. Hihigpitan na po natin yung mga nipple para malaman natin kung okay talaga siya. So yun mga lods, sasalpak na po natin dito sa wheel set alignment. So ito na mga lods, na isalpak na po natin dito sa wheel set alignment po natin. Ayan po. Bali, nakita naman po natin, ayan po, may gewang. Ayan. Yan, may gewang po yan. So yun mga idol, para po sa mga newbie na gusto pong matuto, meron po tayong in-upload sa aking YouTube channel, yung talagang ano po nito, kung paano po mag-align nitong binuo po natin na rim set. Ayan po, pwede nyo pong panoorin yan sa aking YouTube channel. Halongkatin nyo na lang po doon. Bali mga idol, ayan po, dito po tayo mag-uumpisang maghigpit. Bali isa-isa lang po natin hihigpitan. Yan, para di po tayo malito, hanapin lang po natin yung butas ng rim na pinagpapasukan po ng pito ng interior. Yan, isa-isa lang po. Bali ang gagawin po natin ngayon, hihigpitan lang po muna natin ito sa may bandang kanan. Yan, higpitan lang po natin yung sa may bandang kanan na mga rayos. Ayan po. Yan, bandang kanan lang po muna tayo maghihigpit para hindi naman po magkagewang-gewang yan. Sabay-sabay po natin. O kaya may bilang. Yan, may bibilangan po natin yan. Bahala na po kayo. Depende na lang po sa inyo kung ilan bilang po yung gagawin po ninyo. Pero wag naman po doon sa sobrang higpit na bilang. Baka naman po sobrang dami ng bilang na gawin po natin. Wag naman pong ganon. Yan, tansyahin na lang po natin. Yan mga idol, higpitan na po natin tong mga nipple. So mga idol, ito po tayo mag-uumpisang maghigpit sa may malapit po sa butas na pinagpapasukan ng interior. Yan, bilangan na lang po natin. Yan. Yan, maluwag pa mga lods at yung thread niya ay halos nakukuha na nitong paghigpit natin. So yan mga idol, nahigpitan na natin. Bali, ayan yung mga thread niya. Bali ito, konting-konti na lang nakalabas. Mamaya pa natin yan nahigpitan. Binilangan lang muna natin. Ayan. Yan mga idol, yun, mapapansin nyo mga idol, yung thread niya halos nakuha na nitong nipple na thread na natin. Yan.
Isa-isa lang po muna nating hihigpitan, mga idol. Yan. So yun mga lods, nahigpitan na po natin yung bandang kanan. Natapos na po natin higpitan isa-isa. Bali ngayon mga idol, ito naman tayo maghihigpit sa kaliwang side. Yan, isa-isa lang din po ulit para pantay. Tapos yung bilang, ayun na po yung bahalang mag-adjust sa bilang niyan. Yan. Yan. Kung mapansin yung mga idol, nakukuha niya na yung mga thread. Hindi pa nga ganun kahigpit yan mga idol eh. Yan, hindi pa ganun kahigpit yan. Kaya siguro talagang pwede na to. Pwede nang gamitin natin itong 245mm. Yan. So yun mga idol, nahigpitan na natin yung bandang kaliwa na mga rayos. Bali maghigpit uli tayo ito mga idol. Dagdagan uli natin yung higpit niya dito sa kanan naman. Isa-isa uli nating hihigpitan yan mga idol. Yan. Yan. Isa-isa uli nating hihigpitan yan. Okay. Yan, halos natakloban na yung mga thread, nakuha na. Bali na thread na natin itong mga nipple. Yan. Isa-isa lang ulit. So ito na mga idol, nahigpitan na po natin kaliwat kanan ng mga nipple. Yan. Nahigpitan na po yan. Ngayon mga idol, check natin yung gewang niya. Ayan o. Yan. Bali hindi po talaga sobrang higpit yan kasi mag-a-adjust pa po tayo sa gewang saka po sa talbog. Yan mga idol, okay. I-adjust po. Ngayon ikukunin naman natin yung gewang niya. So yan mga idol, paikutin natin. Yan, kagaya nito. Yan, dito yan sumabit. Ang hihigpitan lang natin dito yung bandang kaliwa. Yan, bandang kaliwa. Para kumabig siya pakaliwa. Yan. Ngayon dito naman sa banda dito, medyo maluwang, malayo yung agwat niya dito sa pinag-aalay na natin. Higpitan natin yung bandang kanan. Yan. Para kumabig naman siya sa kanan. Yan. Yan. Ito na mga idol, nakuha na po natin yung gewang niya. Ayan, wala na pong sabit yan. Ngayon mga lods, ang gagawin naman natin, kukunin naman natin yung kanyang talbog. Yan. Mga idol, ilalim ko lang to para dito natin siya kukunin yung talbog niya. Mga lods, inilalim ko na to. Yan, yan natin malalaman yung may talbog. Ayan. Yan, naririnig nyo yung ingay. Konting-konti lang naman mga lods. At ang gagawin lang natin dyan, halimbawa kagaya nyan, ito. Yan, ito, umingay dito. Ang gagawin natin dyan mga idol, yan, ihigpitan natin tong kung saan may maingay, kaliwa at kanan natin ihigpitan yung mga nipple. Para umangat yung itong rim. Yan, para umangat siya dito sa pinag-aalay na natin. Hanggang sa matansya natin yung pantay-pantay na makuha natin yung pagkaka-align at mawala yung talbog. So mga idol, kapag halimbawa naman sobrang higpit na, ang gagawin naman natin, luluwagan natin yung sa may malaki yung awang dito sa may pinag-aanuhan natin. Yan. Kung malaki yung awang niya, halimbawa ganyan ang awang niya, luluwagan natin yan mga idol, yung mga nipple, para bumaba naman yung itong rim. Yan, para pumantay siya sa pinag-aalay na natin. Yan, halimbawa dito yung may maluwang. Luwagan natin yan isa-isa. Yan, yung may parting may na yan. Lahat yan mga idol, kaliwa at kanan. Yan, ito mga idol, sumasayad. Yan, po yung sumasayad dito sa may pinag-aalay na natin. Ngayon, higpitan po natin to unti-unti. Yan, may bilangan natin para magpantay siya. Ayan. Tansyahin na lang natin mga lods. Yan. Tapos silipin natin dito kung umangat na yung rim. Yan. Kapag hindi pa umangat, higpitan uli natin.
Yan. Tapos paikutin uli natin. Yan. May sayad pang konti. Higpitan naman natin yung sabay-sabay itong mga to, kaliwa at kanan. Yan. Hanggang sa masilip natin na umangat na yung rim. Yan, dito naman banda, may sumasabit. Yan, kaliwa at kanan natin yan. Hihigpitan ng unti-unti lang. Baka naman magsobra. Hanggang sa makuha rin natin yung tamang higpit niya. Kung sobrang higpit na mga loads, kailangan nating magbawas naman sa mga may nakaangat na rin dito sa may pinag-aalay na natin. Yan, kagaya ng sinabi ko kanina, magluluwag naman tayo. Yan mga idol, okay na po. Yan, may konti na lang pala. So yan mga idol, okay na po. Yan, naalay na po natin. Wala na po yung gewang niya, saka yung talbog niya. Ayan, okay na po yan. Tapos, yan, nahigpitan na rin po natin yung mga nipple. Mahigpit na po yung rayos niyan. So yun mga idol, ayan na po. Ayan, sa loob. Pumasok naman yung kanyang rayos. Yung pinakandulo niya, nakapasok naman yan dito sa may rim natin. Tapos yung mga thread niya, ayan na po, na nakuha na natin yung thread niya. Ayan. Kaya mga idol, ang masasabi po natin dito sa 245mm na rayos na ginamit natin dito, okay naman po itong gamitin natin mga idol. Kung sakaling wala po kayong choice, yan, pwede po natin gamitin to. Idol, lang minsan ang ginagamit namin talaga dito ay 258mm o kaya 261. Depende na lang sa paglacing po natin o yung pag-cross po natin dito. Bali, ang ginamit po kasi natin dito ay 3 cross. Yan, 3 cross po yung ginamit natin dito. Yan, konti lang po yung ating pagdukot-dukot. Kasi kapag na-experience po kasi namin kapag 258 o kaya 261mm ang ginamit po namin na rayos, minsan po ay 4 cross o kaya 5 cross po. Depende po sa hub kung malaki naman po yung hub niya. Yan, kaya okay na rin po ito para hindi po ganong kadami yung pagdukot natin o pagpasok natin dito sa mga rayos. Yan, kaya 3 cross lang. Yan mga idol, pwede po natin gamitin to. Yan, yun lang po mga idol at maraming salamat.